All right, good afternoon, everyone. So, am I audible? Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Good Yes po, afternoon din sir. po. Afternoon po. Yes, sir. Yes po. Okay, so before we formally start this, not just formal, but this short and brief orientation about this coming this third trimester, may I request first everyone to please turn on their camera for our photo op group picture. So this will be submitted to the graduate school as a proof that we conducted our seminar orientation rather this morning. So we would like also to welcome our new students, even the transferees later on. Okay, please turn on your camera for our group picture. So pwede po kayo mag-capture yung iba po dyan. Lagay po natin sa GC, ano? Ready? Habang may nagdadrive pa po ata, si Sir Radic po ba? Ready? 1, 2, 3. Isa pa po. Ready? 1, 2, 3. All right, thank you so much. So you may now turn off your camera for our short orientation this afternoon. Then, of course, welcome to our new students. Pwede po bang may we request our new students to please comment in our chat box your complete name and where or what school are you connected this time? Yung ating po mga bagong students and transferees, please comment in our chat box with your name and the school you are connected. Para po maging aware po yung baka mamaya po meron po kayong dating kakilala po na nandito. Ano, si Ma'am Glycerel, anong major po ni Ma'am Glycerel? Glyceril, ano po ma'am? Ma'am Handugan, ano pong kukunin nating course? May we hear your voice, ma'am? Good afternoon po, sir. Filipino Maed po. Ayan. So, pwede natin buksan yung camera. Ano? Kilalanin po natin yung mga bago po nating mga students and transferees po dito. Si Ma'am Rona Placido. San St. Tudor to, Ma'am Rona? Po, it's in Pasig City po. Dito ba yan sa ma'am? Sa may Buting? Yes po, Buting po. Okay. Thank you so much. Welcome, ma'am. Si Sir Chino J nandito rin. Yes po, Doc. Magandang hapon po sa inyo. PE major sir? Tama ba? Yes po, sir. Maed PE po. Ito yung na-type po ako na nakaraan dun sa Sige. Okay lang po, sir. Saan po kayo Thank you connected? Private school po ngayon? Private school po, tsaka public school po. College. College po ako usually. City College of San Jose del Monte at La Concepcion College po. Okay. So, we also have si Sir Eddie Isla. Sir Eddie, will you please turn on your camera? Sir Eddie? Nandiyan ba Sir Eddie? Nakikinig ba? Nandiyan ba si Sir Eddie? Sir Eddie Isla from General Pio National High School in Makati. So, sino pa yung mga nag-comment natin dito na bago and transferee? Si Ma'am Janet. Ma'am Janet, Papa. Ma'am Janet. Ayan, is from Pineda Elementary School. Good afternoon po. Okay, SDO Pasig. Good afternoon, ma'am. So next we have Ma'am Mary Joyce Kusipag. Good afternoon, sir. Ayan, from Makati High School. We have Ma'am Marisa Velasco from Benigno Aquino Junior High School. Sa Manila to na, ma'am?
Caloocan City po, Doc. Caloocan. Thank you po. Ayan, Hello po, everyone. may binati si Ma'am Kimberly Gamayo. Si Sir Radek De Paz na parang nagda-drive ata. Tama ba ako kanina? Parang nakita ko si Sir. Siya yung nagda-drive. PE, then siya ay sa Fortune High School sa Marikina City. Apo, sir. Apo. Thank Hello you, po. sir. Good afternoon po. Si Ma'am Gina Batung from Tugigaraw East Central School, taga Cagayan. Ayan, palayo na tayo ng palayo. Ano, may taga Cagayan na rin dito. Hello, sir. Good afternoon po. Hi, Ma'am Gina. Far Hello away yan. po, Ha? sir. Yes po, sir. Kaya yan. So, si Ma'am, welcome Ma'am. Ma'am Althea Nicole. Nandito ba? From Bohol Island State University. Palayo na tayo ng palayo. Naging Bohol na tayo dito. Ha? Yes po, sir. Welcome, Ma'am. Nandito na po ako sa Maynila po, sir. Ngayon? Sige, Yes. akala ko nandiyan ka pa sa Bohol. Ano? Okay, si Ma'am, si Ma'am Sizerlin. Sizerlin, makababad? Makati High School. Nandito rin si Sir Leo Dopaco, teaching in Thailand, pero kukuha siya ng admin and supervision. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Nasa Thailand ka ngayon, Sir Leo. Asawa mo si Ma'am, Yes po. Ano po yun, sir? Ano niyo po si Ma'am Claire? Nasa po siya ngayon? Nasa Manila. Sa Mandaluyong po. Ako nasa Thailand. Ikaw lang po, Sir. Sige, welcome. Ilaban natin yan, Sir, ha? Thank you po. Ayan. Tapos, actually, medyo marami-rami po tayong bago ngayon, no? Si Ma'am Jazrel Gashas, Makati High School. Hi, Ma'am. Tapos, si Ma'am Jessica Andes, ng Makati High School. Good afternoon, Doc. Good afternoon po. Si Ma'am Regina Nora, Maed English ng St. Vincent de Ferrer College of Camarin, North Caloocan City po ba ito? Yes po, Doc. Good afternoon po. Okay, si Ma'am Riza po, Lacaba, Bansale, Maed English from St. Francis de Assisi, Multiple Intelligences. Yes po. Good afternoon po. Okay, kapatid pala ni Ma'am Claire. Sorry, pagkaintindi ko. Sorry naman. Ayan, so actually meron po tayong mga transferees po. Siyempre pa yan ay, yung iba po dyan ay in-invite ni Sir. Nandito ba ngayon si Doc Robert sa Maniego? Doctor, good afternoon. Good afternoon. Ayan, thank you so much. Ayan ang bago po nating professor ngayon for this semester, si Doc Robert Samaniego. So nagkakilala lang kami sa language validator ng DepEd NCR. So blessing in disguise naman, so magtutulungan kami ni Doc to encourage more teachers din sa banda doon sa Caloocan. And sino pa yung pwede niya ma-invite din dito na maging part dito sa Meycauayan College. So, nandito rin ngayon, sinama ko po muna dito yung mga thesis writing na po natin for Compre, yung research, stat na sila. So, later on, may sasabihin din po ako, kaya ako po isinabay dito yung mga nag-thesis writing at mga nakapapasa lang po ng comprehensive examination. So far, 73 po tayo dito sa Google Meet. Okay? So, welcome to our team. Actually, this is just only our team orientation this afternoon because we are also required to conduct session. So basically, we will start on May. Our lesson proper will start on May. But originally, we need to start this April. But unfortunately, we are waiting for the others to enroll. And there are some students who will be enrolling this May. That's why I decided to start our session, our meeting on May up to July. Okay? So, welcome everyone for another semester, and I'm very happy to see familiar faces, familiar people who still fighting for their dreams to finish their graduate study.
Okay? So we will have our short orientation this afternoon so that our new students and even the transferees will have the idea of how this flexible learning group of Make Hawaiian College Graduate School Department runs, and for them to trust more Make Hawaiian College when it comes to this kind of setup. Okay, again, I would like to thank everyone for trusting Make Hawaiian College. As the institution motto, we are committed and dedicated to serve and to give care to our students. Okay, so once again, welcome back to third trimester. So for those teachers or students that they can open their camera, you can still open your camera so that during the documentation, it will not be obvious that I am letting you turn off your camera, because originally the graduate school is requiring us to turn on our camera during our session. So I will just being friendly and what is more convenient to the teachers. That's why I am letting you turn off your camera. Okay? So, kumusta kayong lahat? So, just to have a attendance check, can you give me a reaction or give me your scale of what will be your feeling this afternoon by, commenting in our chat box. Okay? So, which number among numbers 1 to 8? What's your feeling right now? So, Sir Reggie answered 1. Sir Chino is number 4. What about the others? Okay, si Ma'am Hana number 4. Let's see how what is the most number that the students are feeling right now. Tingnan natin kung ano mas maraming ano. Okay, may number 3, may number 6, number 4, may 8.5 talaga, may kalahati pa. kay Sir Leo, may kalahati pa yung 8.5, ano? What about the others? Ayan, parang nakita ko si Sir Benji. Ayan, nag-comment siya. Number 1, si Sir, si Sir Aldin, na this time, ilalaban na ata ni Sir Aldin. Sir Aldin, kumusta ka naman dyan? Pwede bang marinig namin yung boss mo sa pagbabalik mo ngayon? Laban na talaga yan, Sir Aldin, ha? Yes po, sir. Good afternoon po. Ganun ka ka-special, talagang sinendan pa kita ng solo link, ha? Kailangan talaga. Yes po. Thank you, Doc. Kailangan matuloy na yan. Totoo na yan, ha? Yes po. Ano po, confident na lang and then thesis writing po. Correct, dahil next EPS ka ng Pilipino, kaya dapat tapusin mo na yan, ha? Yes po. Ilalaban po natin ito, Doc. Okay, thank you so much. So, thank you po. So, I will just give you a short history of Make Hawaiian College so that our new and transfer students will have the idea of how this flexible learning or pure online sessions will run. So this is our school campus located, of course, in Make Hawaiian College sa Calvario Elementary School sa Bulacan. So sino na po nakapunta dito? Meron po bang nakapunta na dito, nakadaan na rito sa Make Hawaiian College? Sigurado naman yung iba nating mga students po dito, ayan sila Ma'am Hana, sila Ma'am Jayan, yung mga nakapag-proposal. Ayan, nandiyan ang ating model si Ma'am Ann Enciso, nakapunta na yan syempre doon, Ayan, ito yon. So sa mga hindi pa nakakapunta, ayan po yung Make Hawaiian College. Actually, matandang school naman na talaga siya. So para may idea po yung mga bago natin. So before yan, during pandemic, nagpupunta na ako dyan once a month kahit sobrang higpit. Kasi I started here September 2020. Okay, paano po ako napunta sa Make Hawaiian? Kasi nga, nagtapos po ako ng doctoral sa La Consolacion University, Philippines, Malolos, Bulacan. So yung former professor namin at din ng LACO ay naging close friend ko, sumalangit nawa. Maaga nga lang siyang nawala, si Dr. Nuki. Kaya ako napunta sa Make Hawaiian at in-invite niya po ako na maging part po ng kahit hindi pa po nakapag-final defense sa dissertation, ay naisama niya ako dito. Kaya ako
nagkaroon ng ganitong setup. Okay? So I graduated MAED Filipino, so originally I'm a Filipino major at the National University Manila and BSc Filipino at the Rizal Technological University. Okay? So sa mga bago nating estudyante, so before I have this, I am your academic advisor, by the way, sa mga bago nating transfer natin, ano, pag tinanong po kayo, kanino kayo under, pag tinanong kayo, nagpunta kayo sa May Kawayan, so that, under po kayo ng team ko kay Dr. Zamora. So, classroom teacher ako, nag-private school po ako ng 4 years, 10 years ako nagturo sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. So, yung iba po naging estudyante dito ng college, nagtuloy sila dito ng masteral. Okay? So, kaninang umaga, to tell you honestly, nag-talk pa kasi ako sa LET, nagre-review ako sa LET na kanina na teaching profession kami. Sa JRU, yung JRU students kami kaninang umaga. Kaya ginawa nating orientation yung hapon. Okay? So, nagturo ako sa JRU, sa College of Education. So, may mga estudyante rin ako dito sa JRU na nag-MA na rin po dito. Then, as of now, wala na po, hindi na rin po ako nag-part-time doon. External advisor na lang kami ng dissertation. Tsaka mga thesis ng graduate school ng JRU sa mga Chinese students. Okay, so currently, I am the head teacher of the Filipino Language Department sa Tibagan High School, formerly SDO Makati, na ngayon ay Think Big, Dream Big, I Love Taguig. Okay, so nasa kabilang channel na po tayo this time. Okay, so ayan. So during pandemic, para po makilala po muna tayo ng mga bago at new transferees, so talagang ano na po tayo ay lecturer na po ng licensure examination before, so bago pa mag-pandemic. Bago ako mapunta sa May Kawayan, ito umiikot-ikot talaga ako every weekends sa mga provinces. It's just so happen na napunta ako sa May Kawayan. Ito na, nagtuloy-tuloy na yung ganitong setup. Ito na po yung kinakareer ko ngayon. Tinatanggap ko na lang ng mga review, yung mga online. Okay? So ito ongoing pa naman to sa JRU. So Chinese students po natin pupunta ako doon during defenses as external advisor ng mga nag-MA at doctoral. Okay? So ayan yung school namin. So ang dean po natin dito sa May Kawayan College, we have Dr. Francisco Daes. Siya po ang ating dean. Okay? So, siguro itong background, medyo bibilisan ko lang naman itong orientation, kasi we are just required to have this kind of orientation. So, a brief history of May Kawayan College. So, kung nagtatanong kayo, syempre, bago kayong mag-enroll ng MA ninyo, alamin nyo muna kung accredited ba talaga yung school. So, nandun po sa list of accredited colleges and universities ang May Kawayan College, which was established in 1985. Okay? Na hanggang ngayon ay kilala pa rin. Okay? So we have this mission and vision. So okay na po yan. Siguro alam naman natin lahat anong vision natin pag sa graduate school. Siyempre, it is expected for you as a student to achieve and maintain the standards with the elements of distribution, highest quality students. Siyempre, since pag sinabi natin kasing masteral, dapat it is expected na mataas na antas na talaga yung, kaya sana pag nababalitaan kayo sa school nyo na nag-MA kayo or enroll kayo, sana nagre-reflect, nakikita sa inyo na merong progress. Because here in May Kawayan College and just like in other graduate school, our main, one of our goals is to produce, okay, students, of course, which is responsive to the local and global development changes. Okay? We are also helping to strengthen the graduate school degree programs and everything. So our mission here in May Kawayan College is, just like in other university, is to embrace expansive mission. So student success, values, alam niyo naman, it's not just about being promoted or for the classification. That one of the reasons why we are enrolling ourselves in a graduate school is for us to grow professionally. Just like what I've said earlier, it must be reflected in your personality once you are enrolled in a graduate school. The way you stand, the way you speak, so it must be reflected. Okay? So here in May Kawayan College, we have these different programs. Ayan.
So ito po yung mga programs natin. Thank you so much, Ma'am Anne and Ciso, for accepting the challenge to be our, of course, our model for this poster. So meron tayong administration and supervision, which is, in other school, this is so-called educational management. Okay, binago lang yan. So, kung may mga transfer po tayo din na educational management dati yung course nila, dito sa May Kawayan, this is administration and supervision. Okay, so we also have MAED Filipino, so we have MAED English, Mathematics, General Science, and Physical Education. So, wala pa po tayong SOCSI, wala pa tayong SPED, wala pa tayong guidance kasi it's still ongoing of accreditation. Kasi pag nagpapa-accredited, it's 10 years. Kaya medyo matagal. Kaya ito po muna yung courses na offered po natin dito sa May Kawayan. Okay? So, we have this government recognition, Higher Education 01, Series of 1995, issued on Cedro 3. Ayan. So, ito po yung ating timeline. Okay? So, here in May Kawayan, we are trimester. So, meron tayong 3 semesters in one school year. Unlike in other university, they only have 2 semesters. Kaya medyo matagal. Kasi pag 2 semesters, may tig-5 months. Okay? Dito, sa May Kawayan, it's 3 to 3.5 lang mostly. Minsan nagiging 3 na nga lang kasi mabilis talaga yung pacing. Okay? So, may nagtatanong sa akin, pwede ba mag-12 units? Hindi pwedeng mag-12 units. Depende na lang kung talagang may isang subject ka nang naiiwan tapos ano ka na, thesis writing ka na, pwede yun. Or hindi ka makapag-complete kasi may isa. Pero, 9 units lang talaga yung required na kunin ninyong units. Kasi it's questionable. Paano mo na pagpapasabay? Siyempre, hindi ka naman nag-aaral, di ba? Which is napakagaan naman din sa graduate school na. So, paano mo na pagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral kung 12 units? So, that's questionable. Kaya 9 units lang pong required every semester. So, we started our first trimester last August 2023 to November 2023. So, this is for school year 2023-2024. Okay? Second trimester, which is also 9 units, December 23 to March 2024 yan. Mali lang ako ng typo. Then, this trimester, supposedly April talaga nagsisimula na tayo. But due to some changes and of course, we are waiting for the others to enroll. Para naman sabay-sabay na lang yung atake. May na po tayo magsisimula ng lesson proper. So, we will just have this orientation. So, April 24 to July 2024. So, kung May na tayo magsimula, May, June, July. So, 3 months lang. Mabilis lang talaga. So, later on, makikita ng mga bago ang transferees kung paano po yung setup natin sa mas magaan na or convenient setup. Kasi alam ko kung gano'ng ka-busy tayo sa public school. So, I am here to help and to support. We are not traditional naman na parang bugbugin pa kayo sa mga maraming gagawin. As long as we are doing our part and we are following what is written in the course outline and the course syllabus, and that's it. Okay, we have 9 basic subjects, 18 majors units, 18 units of major, 6 units of cognates. So, thesis seminar is equivalent to 3 units and thesis writing is 6 units with a total of 42 units. So, yung compre, wala naman siyang units, pero syempre, hindi kayo makakapag-thesis writing nang hindi kayo nakapasa doon sa comprehensive examination. Okay? So, we have this prospectus. So, na-send ko naman ito sa inyo dun sa GC. Pwede niyong balikan. So, pare-pareho naman yung core subjects na kukunin. So, ano ba yung mga core subjects natin? Yung Foundation of Education, Research, at Stat. So, lahat mo sino yung ika-4th sem na? Mamaya, may sasabihin ako sa thesis writing at saka compre na. Kung among you po yung ika-4th sem na, sino po dito yung ika-4th sem? Raise your hand. Okay, si Ma'am Gemma, si Ma'am Sharon, si Ma'am Carla. What about the others? Sino pa po dito yung mga pang 4th semester na? Ma'am Alexis, si Ma'am Kimberly, ayan, Ma'am Rita, ako na lang dun sa GC. Si Ma'am Hana Rico, thesis seminar na lang. Tama ba, Ma'am Hana?
Opo, Doc. Ayan, kasi nakuha niyo na yung ano. Natatandaan ko naman kayo, don't worry. Kahit marami kayo, natatandaan ko yung status po ninyo. Ayan, so, yung mga dito sa May Kawayan, pag 4th trimester, ang kukunin mo na lang ay stat, research, at thesis seminar. So, before, gusto ni Dean, hindi kasabay sa research yung thesis seminar. Kaso lang, in-insist ko na, isabay na yung thesis seminar sa research para isang semester na lang siya. Kasi ang nangyayari, kung isang sem lang na thesis seminar lang yung babalikan, sayang yung sem, sayang yung panahon, which is, pwede na isabay, sayang yung miscellaneous, di ba? Ganon. So, pumayag naman siya. Kaya yun, pag ika-4th sem yun na, yun ang kukunin ninyo. Pero pag 1st to 3rd trimester kayo, pare-pareho niyong kukunin yung mga subjects. Okay? So magkakatalo-talo na lang tayo sa major subjects, which is 18 units. Okay? For this, in every 3rd trimester, sabay-sabay kinukuha tong cognates. Okay? Naintindihan? Kaya yung iba nagtatanong, bakit daw pareho sila ng subject dun sa mga nauna pa sa kanila? So ganito kasi yan, kung hindi nyo pa ika-4th sem, pare-pareho kayo ng kinukuha kada semester. Okay? Magkakatalo lang kayo doon sa major kasi syempre iba-iba ng major subjects. Okay? So, ganun yun. Kaya nga yung 3rd trimester, lahat sabay-sabay, magkakaklase po kayo sa dalawang cognates, EDOC 204 at EDOC 205. Okay? Magkakaano lang kayo doon sa isang major subject. Mamaya nandun niya sa dulo. Tapos yung comprehensive examination dito, yung mga nakapag-compre na, sino na yung mga nakapag-compre po dito? Paki-raise your hand. Sino po yung nandito na nakapag-compre na? Pakitaas po yung kamay. Ayan, Ma'am Annabelle, will you please share some experiences po sa compre? Di ba, meron namang review, tapos nakapasa naman kayo na everything so that magkaroon po ng idea yung iba nating mga nandito. Okay, sir. Good afternoon po. Actually, ang maisasuggest ko lang, attend lang kayo ng attend ng class. Kasi yung mga ibinibigay din naman ng teachers, yung lesson na binibigay niya doon, parang may kita mo rin siya lahat doon sa test. Madali naman, kayang-kaya, basta kakain tayo ng breakfast. Ayan. So, just like Ma'am Annabelle, yung iba pa natin dito mga nag-compre, ang kagandahan dito sa May Kawayan, very friendly yung setup dito. Hindi dito old school. Diba? So, tulad ng sinabi ni Ma'am Annabelle, kung ano naman na yung nire-review, yun na rin naman yung lalabas doon. So, don't worry, magaan naman. So, just grab the opportunity. Sayang naman din talaga. Okay? So, ayun. Merong review, unlike kasi ibang school kasi na wala talagang review, bigla nang magko-compre pag natapos yung mga subjects. 70% na nang nare-review yun na yun. Pag-iisipan nyo na lang 30%. So, tuloy-tuloy lang. Okay? So, thesis writing, kapag nakapasa ka na ng compre. Okay? So, lalabas sa ika-4th sem, stat, research, thesis seminar. Sa ika-5 sem, compre. Okay? Tapos sa ika-6, final defense. Sa thesis seminar kasi dito, dinedepend na yung chapters 1 and 2. Okay? Kasi dito sa May Kawayan, 4 chapters lang. Kasi yung related literature na sa ibang school ay chapter 2, nakasama na sa chapter 1. Okay? Kaya sa thesis seminar, which is ika-4th sem, dun na dinedefend yung chapters 1 and 2. Then after mo mag-compre, thesis writing 3 and 4 na lang. Pwedeng habang nagko-compre ka, ini-edit mo na yung papel mo para during data gathering ay madali na. Okay? So, yun. Then, yung meron po tayo ditong mga nag-transfer. So, in any other universities, required ang residency kapag nag-transfer. Kaya hindi po pwedeng thesis writing ka na sa school na yun, tapos dito thesis writing ka agad pag lumipat. Kaya hindi pwede. May required residency po tayo na 15 units. Pero, yung unang sem nyo na residency, enrolled lang, hindi nyo na papasukan kasi lang yun, for residency purposes lang yun. Kasi tinitignan po ng CHED yun during assessment. Hindi kayo makakagraduate hindi kayo nag-residency. At the same time, dapat hindi nag-lapse yung mga units nyo. Lahat po ng units kasi, like in other universities and colleges, within 5 years lang. So kung 2024 na ngayon,
dapat 2019 up yung mga subjects ninyo. Kung merong nag-lapse doon, pwede naman i-enroll para pag in-assess, hindi makita na refresh sila. Okay? Ganun po ang setup dito. Naintindihan? Kasi ganun din naman sa ibang school. Then, sa susunod na SEM na after nyo mag-residency, yun sa thesis na mismo yung, kasi iba-iba po yung template ng mga universities. So, yun ang aaralin naman ninyo dito. Okay? So, yun. Don't worry, tuturo ko naman din sa inyo. Ayan. So, meron tayong permit. So, actually to conduct online classes kasi ngayon tapos na po yung pandemic, di ba? Wala naman na talagang COVID. Back to the real world na tayo. So, kung tutuusin, nauso lang naman yung ganitong setup ng MA during pandemic kasi nga doon nga sa synchronous classes na ginagawa natin. Ngayon, pinapayagan pa rin naman ng ganitong setup unless meron kayo laging permit. Kasi no objection nakalagay naman diyan. Ang CHED kasi, di ba, ang Bulacan kasi is under Region 3. So, doon yung CHED doon, kaibigan din naman talaga nila kasi nga sa regular professor, pag sinabi natin regular professor, sila bukod sa nag-MA tayo ng online, meron din pong face-to-face talaga na nag-MA doon sa May Kawayan. Tayo, distance learning tayo na lumalabas. So ngayon, etong setup na to, hindi tayo papayagan ng ganito kung hindi rin tayo humingi ng permit. It's just so happen din kasi yung mga regular professor doon na nagtuturo talaga ng face-to-face sa May Kawayan kada Sabado sa graduate school ay mga taga-CHED. So madali rin tayo na approve na pwede tayo mag-conduct ng ganitong setup na online lang. Okay? That's why napakaswerte po ninyo no, na nauso na yung ganitong masteral degree. Grab na, ilaban na. Kasi kung ito naman ang ika-re-class, ika-promote ninyo, why not? Diba? Sayang naman. And at the same time, kung kayo may maliliit na anak o hindi kayo makaalis, may mga matatanda kayong binabantayan, maganda ng chance ito. Okay? Na may ganito tayong setup. Don't worry, meron tayong permit. Kahit pumunta kayo doon, mamaya makikita niyo yung mga nakagraduate na rito, nagamit na po nila sa promotion, sa reclass yung kanilang TOR. Okay? Sa mga bago po natin, okay, yung mga bago nating estudyante na magte-take pa lang ng mga subjects, ito po yung setup ng May Kawayan. Ginagawa ko lang itong mas magaan na setup. So, webinar type po yung ginagawa nating group reporting wherein magugrupo-grupo, alam na yun ang mga pa-exit na, alam nila yung setup dito. May group reporting po tayo dito. Okay? Pasensya na kayo, nilagay ko talaga sa PowerPoint 8 a.m. Kasi dapat umaga tayo para sa documentation natin. Ay, umaga tayo nag-meet. Actually, madali ko naman i-edit yung time din sa ilalim. Okay? Ayan. So, before, nandito yan, ngayon yung mga team sagad na to, na sila, thesis writing na sila. Before, ito yung mga practice namin sa mga bagong mga estudyante at transferee. Meron kami mga group reporting. So, pinaghahandaan ng bawat group kapag sila yung magre-report bawat Saturday. Meron tayong mga invitation na ginagawa. Yan, may mga poster. Parang talaga, ginagawa natin talaga siyang set up talaga ng webinar para hindi siya boring. Tapos may mga pasabog silang mga GCash, ganyan. Though I am not requiring naman na gumastos kayo, pero we are all professionals na dito, initiative nyo na yon. Okay? So, we started September 2020. Ito yung dati pa, para lang alam ng mga bago, September 2020 kami nagsimula, ayan. Yung admin and supervision ko dati, 18 lang. Ayan, tapos dumami hanggang sa naging 80, naging 100 plus. Ayan. Ganyan yung dito kami nagsimula. So, for me, kung bakit din naman ako nandito, not just for, of course, to practice my degree and baka calling din ito ni Lord na maging inspiration at makatulong tayo sa ibang tao when it comes to graduate school. Hindi naman porket naranasan namin yung hirap nung nag-aaral kami dapat ganun din yung paranas mo sa mga teachers. So iba na rin naman po yung panahon, napakaswerte nyo with this kind of setup at nakaraos tayo hanggang matapos. Diba? Nandito rin si Sir Reggie. Sir Reggie, are you here? Do you hear me, sir? Hi, Doc. Sir. Ayan. So, Sir Reggie, will you please share your experience here in May Kawayan? So, actually, Sir Reggie, sa mga pioneer po natin dito na medyo nagpahinga pero bumalik at lumaban. Sir Reggie?
Oo. Hello po, good afternoon po. Doc, parang may echo. Hello? Ay, ako ba? Si Reggie muna bago si Sir Benji. O, sige, go. Hello, sir. Naririnig po ba ako? Yes, sir. You're loud and clear. Okay po. Isang magandang tanghali sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik loob mula sa May Kawayan Colleges. Noong ako po ay in-invite ni Doc Zamora, ang aking matalik na kaibigan mula sa Tibagan High School, ay talagang porsigido ako noon kasi pandemic iyon eh. So nagre-report kami sa school pero nag-a-attend ako ng online classes kasi nga yung may mga team nga kaming ganyan. So kami yung kauna-una na online sa nagpapakadalubhasa sa MAED Filipino So na-meet ko pa po si Doc Nuki noon, sumalangit ang kanyang kaluluwa mula noong nagkaroon kami ng orientation doon sa dito sa flexible learning. Kaya kapag ako ay laging minomotivate ni Sir, huminto po ako matapos noong pandemic kasi nga maraming nagbalik loob na tayo sa face-to-face. Tapos nagbalik loob po ako muli para ipagpatuloy itong MAED na Filipino. Talagang very blessing sa akin si Doc Joel kasi nga lagi niya ako minomotivate at yun yung dahilan kung bakit nung natapos yung loan ko ay nag-loan na ako ulit kasi sinabi niya, ilaban mo na yan. Nandito ako, susuportahan kita hanggang dulo. Kaya naman ako ay nag-loan at sabi ko, sir, ibibigay ko na lahat pati pamato kasi sabi ko laban na to talaga, sir. Wala nang urungan. Ibibigay ko na sa iyo ng buo. Although hindi niya ako ni-required, ito ay ako naman decision ko na nag-loan ako. Binigay ko sa kanya yung buo kasi ayoko ngang magastos para siya na lang yung nag-enroll sa akin para dire-diretso ko talaga pong matapos. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc Zamora na talagang sa motivation niya at talagang yung pagtulong ay talagang genuine po. Yun po. Marami pong salamat. Ayan. So, thank you so much. Sir, si Sir Reggie ngayon ay compre na sila. Magkakasabay pa sila ni Sir Aldin. So, from the Division of Makati City. So, maraming salamat sa tiwala, Sir. And yun nga, kasi sayang din naman talaga yung nasimulan. So, sayang naman kung hindi nyo itutuloy kasi napakaswerte nyo na with this kind of setup, with this kind of, so sayang naman din talaga. Si Sir Benji din. So, Sir Benji, are you there? Hello po, magandang hapon po. And welcome po sa mga bago natin. Sorry nga, lamig ako. So, anyway, si Doc Joel talaga, it's my professor po since college. Siya din po sa akin nag-push para mag-masters. So, nagpahinga din po kami last semesters kasi nga po meron din kayong mga hectic schedule, di rin namin na-push. Din ngayon, nagbabalik loob na ulit ako. So, ilalaban ko na to. So, anyway, napakagaan po yung ginagawa natin dito sa online natin kay Doc Joel. Kahit nasa bahay lang tayo, nasa labas tayo, as much as during our reporters, mga report natin, kailan umattend tayo. So, ito po yung napaka-flexi sa lahat. Di mo po problemahin kung saan ka basta may connection, may internet, so walang problema. So as of now, it's 4 semester na po kami ngayon together with my former classmates din po. So ngayon, ipupush na namin, ilalaban na namin ito kasi nanghinayang din kami. So ang tutusin talaga, when it comes sa financial talaga, ang hirap. Pero wala, ito talaga yung kailangan natin as of now, as a teacher. So wala, no choice na ilaban na namin talaga to. So medyo malapit na kami sa katotohanan. So kahit anong mangyari, push pa rin. So, dahil kay Doc Joel, nagpapasalamat din kami dahil siya din po nag-motivate sa amin palagi, nag-update, o enroll na kayo, sige na, sayang yung panahon, ganito. So, yung nagkaroon kami ng session last time, nag-usap-usap kami. So, ngayon, ilalaban na talaga namin. So, push na talaga. Alright, thank you so much, Sir Benji, for your trust. And ayan, actually sila din magkakaibigan, talaga magtutuloy-tuloy sila ngayon kasi konti na lang after ng SEM na to, compre na rin sila. So, I am inspiring everyone to pursue kasi sayang talaga yung opportunity. Okay? So, after ng mga weeks natin sa nagkakaroon kami ng mga semestral webinars. So,
ano lang muna, ano, though yung mga matatagal na rito, alam na nila yung setup. So, bigyan natin ng sample yung mga bago para po makita nila yung setup talaga dito. So, nagkakaroon tayo ng mga semestral webinars. So, bakit ko ito ginagawa? So that we will have the summary of all the things na na ginagawa natin. Lahat ng mga discuss natin sa semester ay ma-summarize natin wherein we're inviting expert in the field. Like for example, kung anong subject yon. So yun yung natin ini-invite natin. Like for example, it's about human relations. So magaling yan si Dr. Grace Nieves, supervisor ng Nabotas. Let's say about fiscal management. So nandiyan si Ma'am Victoria Basa, yung accountant ng SDO Makati. Actually ako, since marami tayong mga friendly na tao tayo. So, marami tayong pwedeng itap so that they can share their knowledge and expertise sa mga estudyante natin dito. So, ayan, ito yung close friend ko, si Ma'am Lani Garcia, which is my doctoral classmate na principal 4 na ngayon sa Pineda Elementary School sa Pasig City. Madali ko rin silang sabihan kapag meron kami mga webinar. Okay? Basahin ko lang pala. Thank you so much si Sir Fadri. So actually kahit nasa ibang bansa sila, lagi ko silang minomotivate. Thank you so much din kay Sir Sunny. Si Sir Sunny talaga din yung nag-invite sa kanila na nandito. Ngayon tuloy-tuloy talaga dun sa mga nasa Qatar. Salamat sa tiwala nyo kasi tuloy-tuloy silang nag-e-enroll. Wala talagang palya. It only shows na nagtitiwala sila sa akin, nagtitiwala sila sa may kawayan. Sinesend ko naman talaga yung mga resibo, yung mga registration form kasi syempre hindi naman tayo pwede magpasira in just amount kasi kung tutusin, honestly speaking, mas malaki pa yung kikitain ko. So dito sa may kawayan kumikita talaga ako ng 150,000, 200. So kaya pinapakita ko rin naman na yung trust hindi dapat mawala. Kasi syempre ang pera kikitain mo naman yan pero ang isang papel na nalukot na mahirap na natin ibalik yung dating itsura. So maraming salamat sa team ni Sir Fadri na mga nasa Qatar at pati sa iba na nakikita nyo naman na ayaw natin pasira dito. Okay? Sige nga Sir Aldin Carmona, meron ka ba gustong i-share? Sabi ni Sir meron ka daw gustong i-share? Sabi ni Sir Reggie. Meron ka bang gustong sabihin, Sir, sa pagbabalik mo? Hello po, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ayan, ako lang po ay lubos na natutuwa. No? Actually, di po ba sa pag-enroll ko po ulit ngayon, actually, ako po talaga ay wala po talaga akong budget. Pero dahil sa kabutihang loob ni Doc, pinahirap na po muna ako ng pang-enroll. So dahil po, sa tiwala po talaga na ibinibigay ni Doc, sa tiwala, and then araw-araw po yung talaga mag-chat sa atin na, kamusta na? Ituloy na. Ito muna ang gagawin, ganyan. Everyday po yan nagpapaalala. Kaya ikaw na rin pang mahihiya sa sarili mo kung hindi ka talaga tutugon. Kaya diba, yes. Aminin nyo yan please react, heart. Diba, tinachat ko talaga kayo isa-isa, talagang pansinin nyo, diba, pag nagtanong kayo, talagang ini-entertain ko. Hindi naman lahat ng professor ganun talaga na, alam nyo yun, kakausapin kayo. Kasi alam ko yung feeling na nangangapa sa dilim, hindi mo alam ano na mangyayari. So, totoo po yan. Wala pong deadma dyan kay Doc. Lahat meron, kahit happy gabi po yan. Blessing na lang tayo sa iba. So though hindi ganito yung naranasan namin nung nag-MA kami, doctoral kami, gusto ko man lang ma-enjoy ninyo na dito malaki yung pag-asa talaga na makatapos. Nasa inyo na lang yan kung patuloy kayong lalaban. Kasi syempre wala naman kahit ano bang push ko kung ayaw nyo talagang lumaban, wala din naman talaga yun. Opo, totoo naman po yan. Opo, kaya po salamat. Thank you po. Walang iya ka, Sir Aldin. Nagka-idea tuloy si Ma'am Elinor daw. Next time daw, pahiram. Nagkaroon na ng hiram. Ayan, si mayaman po yan. Mayaman na ako sa kaibigan at kakilala. Alam mo yan. Ayan. Thank you so much. Thank you po. Thank you so much, Sir Aldin. Kasi tayo, people, talaga tayo. Feeling ko, skill talaga yon. Skill ko na talaga yung, pag nakausap nyo ako, naka-PM nyo ako, makukuha ko yung loob nyo kagad. So, hindi naman tayo sa nangingimi, pero syempre, that's the reality naman na, na motivate. Ayan. Thank you so much, sir.
Tapos, ayan do, tingnan nyo si Ma'am Kim, kahit nagpasa sila ng learning portfolio yung team nila, kahit alas 11 na, kinabukasan magja-judge pa ako sa Division Festival of Talents dun sa RP Cruz, talagang in-entertain ko pa rin siya before, ano. Yun yung sinasabi niyang 11 p.m. Nandito ba si Sir Sunny, Sir Padre? Parang nandito ba siya? Ayan. Baka tingnan natin gising na kasi parang ibang oras ata dyan, ano sir? Ayan. So, sige. So much na sa akin na kasi hindi ito tribute sa akin. Knock on wood. Puro mga napunta na sa akin yung usapan, yung spotlight. So, ayun. So, sayang naman kasi yung opportunity. Lalo na ngayon, teachers, ang labanan sa public school ay more on units at credentials. So, kahit gaano po kayo kasipag sa school ninyo, na kahit maghuhugas po kayo ng plato dyan sa kantin at tumulong po kayo sa pagpapatayo ng mga tinatayong building dyan, hindi po kayo marereklas at mapapromote kung wala po kayong units. Kahit sayang. So, syempre, hindi lang dapat units, tapusin ninyo kasi it's for professional growth. At saka, syempre, yun na magpapabago ng buhay ninyo. Diba? Ako nga dati, not carrying my own chair, dati sa looban lang din kami nakatira. So, hindi ko naman din magagawa yung gusto ko ngayon kung hindi rin ako nagsikap mag-aral. So, talagang yun magiging ticket. But most of all, it's not just only about credentials, it's not only about your paper. Your character, napakahalaga ng character. Kahit ipagtanong kayo sa iba kung paano ka makisama, yun yung mas mahalaga pa rin naman. Most of all. Secondary pa rin yan. Pero syempre, with our QS, qualification standard ngayon, so lalo na kung gusto niyo ng mga higher positions, they require masteral degree. Okay? So, ayan. So, ito, nagkakaroon tayo ng mga webinars. Si Sir Pat Villafuerte, kaibigan ko yan kasi kasama ko siyang author sa mga libro. Si Dr. Nina Cristina Lazaro na Zamora, kapilido ko lang, hindi ko yan asawa. No? Sila yung professor sa PNU na dati ring nagturo sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Okay? So, ito, na-invite ko yan anytime. Si Dr. Victor Havenia, ang ating chief ng Schools Governance Operations Division ng SDO Pasig. Isa yan sa nag-talk during Regional Training of Division Trainers ng Matatag noong nakaraan. So kaibigan ko yan kasi professor ko dati sa NTC. Doon kami nagsimula. No? Nung time na yon supervisor pa lang siya ng Mandaluyong sa Filipino. Prop namin siya sa NTC. Hindi siya nakakapunta minsan, sobrang kabisihan. Ako na yung nag-lead sa klase, ako na yung nagdadala sa DO ng Mandaluyong ng mga portfolio. Yan. Doon nagsimula rin siguro yung leadership ko. Though, nasa private school pa lang naman ako talagang, siguro born leader na rin tayo. Ayan, ngayon doktor na siya, si Dr. Neil Vincent Sandoval. Napakatalino, sobra as in. Ngayon ay chief na siya ng Curriculum Implementation Division naman ng Makati City. So, pasado na rin siya ng superintendent exam. Ayan. So, hanggang ngayon naman nakakausap ko pa rin sila. Doon nalipat tayo ng channel. Nasa, Think Big, Dream Big, I Love Taguig na tayo. Pero, one click lang naman ay, nandun pa rin naman yung samahan. So, ayan, si Dr. Abirin, siya po yung lawyer ng SDO Mandaluyong about relevant laws naman sa legal issues naman sa education. Madali ko nasasabihan yun, magtutok. Ginagawa nila, sila yung nagsasummarize ng mga dinidiscuss sa buong semester. Ayan. So dito, may mga programs, pinapractice ko rin yung mga teachers, paano mag-TWG, Technical Working Committee, Program Invitation, para yung collaboration ba talaga ng grupo, na-enjoy nyo every semester yung setup. Okay? Ayan. So, sa mga Filipino major, nandiyan si Dr. Voltaire Villanueva. Siya ngayon ay assistant associate din ata, parang ganun, ng PNU. Ayan, lagi ko yan i-invite si Dr. Voltaire. Marami talaga tayong connection kung tutuusin. So, madali naman tayo nakapag-invite naman. So, nagkakaroon tayo ng mga webinars, ayan, tapos yung webinar natin talagang set up din siya. So, ayan, portfolio, nagpapasa ng learning portfolio. So aside from that, na-invite din natin si Sir Charlie Pababaer. Ngayon nasa na siya, SDO Mandaluyong, OIC Assistant Superintendent na siya, na dati ay Principal 3 ng Pasig Science. Ayan. Tapos sila Dr. Agun, kumpare ko yan si Dr. Agun, Gomer Agun na PSDS ng Pasig. So, dati hindi naabutan doon ng iba, pero ngayon may learning portfolio tayo. Ayan, yung learning portfolio,
Huwag nyo na isama yung cake. And learning portfolio, may template na yan, i-copy-paste nyo lang dyan, katulad nito yung mga screenshot ng pag-attend ninyo, tapos yung mga open-ended lang naman na mga activity sheets na practice sa comprehensive examination. Ayan. Pinapasa ko to sa may kawayan as a proof na meron talaga tayong mga outputs. Actually, nandito pa yung iba, hindi pa ako nakababalik doon. Okay? Dito sa may kawayan, ang proposal depends at final depends face-to-face. Pero yung mga nasa ibang bansa at wala sa NCR, pwede po tayong mag-online. Ayan. Ito pala yan si Sir Charlie Pabayer. Ayan. Sinasabi ko. Ayan si Dr. Margie Alcaide, dating dean ng Jose Rizal University na kaibigan ko rin. Ayan. At ang matalik kong kumpare si Dr. Agun, na asawa niya si Dr. Ada na EPS ng TLE ng Pasig. Ayan. So ito yan. Mostly yung mga estudyante, nagkikita-kita na kami kapag proposal depends kasi di ba ang tagal na panahon na online. Tapos yan, dyan kami nagkikita-kita doon. Doon kami nagkikita na face-to-face. Ayan. Talagang face-to-face po yung mga proposal defenses po natin. Yung naka-green si Dinda S. Ayan, nandiyan si Sir Benji yun nasa dulo before nag-assist din siya. Tapos ayan, si Dr. Ray Cruz, sobrang galing. Dating din ng La Consolacion, main branch ng Bulacan. Sobrang galing ng mga taga Bulacan sa research as in. Doon ako sobrang natuto sa kanila. Ayan, nagkakaroon kami ng mga photo op pagkatapos. Ito na nakaraan ng to proposal defense. Yan, sila Sir Melvin Canlas, yan, yung taga General Pio, tsaka si Ma'am Arlene. Ayan. So yung mga final defense, yan, face-to-face din yan. Ito mga graduate na yan. Ito na, graduate na yan si Ma'am Serena Galoy. Siya ay master teacher ng Buting Senior High School. Si Ma'am Angela Wakalia ay coordinator namin ng TLE. Mga nakatapos na yan. Ayan, si Sir Charlie, ay si Sir Michael Morelia na master teacher ng Pinagbuhatan High School. Ayan, mga napatapos ko na rin sila before. Ito yung mga natin, final defense pictures namin. Ayan, nandun ako, parang ang taba ng kuha ko dyan. Ako yung naka-blue dyan. Ayan, so sa auditorium yan ginawa. Ayan mga final defense. Ito, sila Ma'am Erlyn, ayan, mga elementary teacher yan sa Pasig. Nakagraduate na rin sila sa May Kawayan College. Ayan, so ngayon, June 30, actually, totally honest, marami akong kausap kasi marami magka-final defense din this semester kasi kailangan makahabol kami para sa, ayan, sila Ma'am Enciso, nandito yan. So, sila yung mga magka-final defense this semester. June, ang target namin is end of June. May sarili kaming schedule para mahaba-haba yung time mag-edit kasi ang challenge kapag nag-final defense ka ng third trimester, limited yung time para mag-edit and everything. Pag maaga-aga ka nakapag-final defense, at least madali mo siyang edit. Okay? So, paano kinocompute yung grades? So, syempre may group reporting. Magtutulungan lang naman kayo dyan kahit ilang topics lang. Basta makita kung nag-report kayo, okay lang yan. Yung output natin, may activity sheets tayo per session. Pero yung activity sheet, hindi yun yung, yung talagang sobrang dami. Meron lang 5-ended question, open-ended questions. Parang practice lang kasi ang compre kasi it's more essay type naman. So, madali na siya. Recitation, syempre, kapag may nag-group reporting naman, syempre dapat nagre-react naman kayo, wag kayo basta lang na for the sake na naka-online. Kung meron kayong mga pwedeng i-share, pwede kayong i-suggest, why not? Tsaka yung attendance, kasi meron Google tracker, attendance tracker naman, nakita ko kung sino yung, kung anong oras kayo nag-online, anong oras kayo nag-out. So, mahalaga yun yung attendance. Okay? So, ito yung tuition fee natin. So, ito po yung current tuition fee natin. So, nasa GC naman to. Pag nagbayad kayo ng full payment, this May, 14,000 lang yung babayaran nyo. Pero pag natapos na po yung May, na installment na kayo na 5,000, so ang total na babayaran nyo ay 15,441. So, kung nagbayad na kayo ng 5,000, kung installment ka, ang may iwan na lang sa iyo ay 10,441. Kasi bawas na yun doon sa total na 15,000 kapag installment. Okay? So, yung ibang teachers, kasi ngayon, yung third trimester, tapos na siya ng July. May, June, July, tapos na. So, yung ibang teacher na bayad muna ng 5,000, yung iba para wala na silang asikasuhin, yung kanilang balance ay babayaran nila sa mid-year bonus ng May para okay na sila. Okay?
So hindi ko lang alam kung kailan yung cut-off ng full payment. So hindi ko alam kung kaya hanggang May 15. Pero itatanong natin. Pero yung ibang teachers, yung na nagbayad na ng 5,000 para wala na silang asikasuhin this semester, ay babayaran na nila sa akin yung kanilang balance. This May 15 kasi meron tayong mid-year bonus. Pero kung hindi kaya, magbabayad po kayo ng monthly. Kahit hindi naman 5,000, bawasan nyo lang ng 3,000 kasi nakanote naman yun. Tsaka po-forward kagad yung resibo ninyo. May secretary kasi kami sa May Kawayan. May kanya-kanya kami secretary doon. Kachat ko yun, i-send ko lang sa kanya o ibayad mo to, ganyan everything. Tapos magbibigay siya ng mga resibo. So kung hindi kagad masasend yung resibo, sa bayan kasi yung pinapa-LBC sa akin minsan o ini-scan ko para matanggap ninyo. Matatanggap nyo naman yon. So sisendan ko naman, lalo na yung mga transfer at bago para makita nila na legit naman talaga tayong connected sa May Kawayan. Okay? So ayan, yung new student natin, iba dun sa old student. Okay, 14,211 and everything. Tapos kapag compre na kayo, ang babayaran nyo na ay 3,454. Okay, ang babayaran nyo. Kasi yung compre ay 3,454 para sa miscellaneous, tapos yung compre ay 1,500. So parang 4,900 something yan. Okay? So, ganon. Then, yung class schedule po natin, di ba, binost ko na to sa GC. So, ngayon, yung EDUC 204, 205, which is cognates, lahat po kayo doon magkakaklase kayo. Okay? Tapos, maghihiwa-hiwalay lang tayo sa hapon sa mga major subjects. Okay? Kung Filipino major kayo, ay Phil 205. Kung curriculum planning kayo, yung mga admin and supervision sa umaga po tayo bago tayo cognate subjects para hindi na kayo mag-online ulit. Para at least yung papasok naman ng cognates ng 204, 205, diretso na sila dun sa after lunch naman na subject. Okay? Kung English kayo, English 206. Kung ano kayo ay science kayo ay science 206. Kung PE kayo ay PE 201. Okay? So originally, ganito po talaga dapat ang subjects. So, 8 to 11:30 kasi ang required talaga na online is 3 hours. 3.5 pa nga eh. Pero ang ginagawa namin dito, kaya maraming nagtutuloy-tuloy dito sa May Kawayan at nag-enroll talaga sila, hindi namin ginagawa talaga na ganito. Ginagawa ko, kalahating oras, 1.5 hour online, kalahating oras, parang lalabas na asynchronous na lang na sasagutan nyo na lang yung open-ended questions na essay lang naman na 5 questions. So, dapat ganito talaga yung ating ganito ang ating schedule. So kung ganyan, aabot tayo ng gabi. Okay? Kaya ang ginagawa na lang namin, isang bagsakan na lang talaga. So ang bawa admin and supervision ng 1.5 hour yung sa EDUM 206. Tapos yung another 1.5 hour, sa hapon na lang nagagawin yun sa convenient time na lang nila yung sumagot. Okay? Tapos 9:30 to 11, magkakaklase kayo lahat sa EDUC 204. Tapos EDUC 205 naman ng 11 to 12:30. Okay, kasi 1:30 to 3, maghiwa-hiwalay na lang tayo per, kumbaga parang plenary na to. Kumbaga kanya-kanyang subject na lang to. Okay, imimit ko yung Filipino major, tapos yung English major si Dr. Samaniego, tsaka si Prof. Karaan. Tapos yung 1:30 to 3, si Dr. Butlig for PE major. Tapos yung science si Dr. Bico. Hindi ko pa kasi alam kung may mga tutuloy yung mga ma-ed-math. Kung may kilala kayong mga math major, please encourage them kasi meron din tayong math, sayang naman. Okay? So, ayan yung setup natin. So, ito yung mga subjects natin. So, tsaka na lang to siguro sa mismo natin siya i-discuss. Okay? So, can we have now the question and answer? Kung may tanong po ba tayo? Taas po yung kamay, yung gusto po magtanong. Meron po ba kayong tanong, clarification, suggestions? Ang mangyayari po, next meeting pa po tayo, regular classes. So, tsaka nyo po mamimit yung bawat subjects. Okay? So, kakausapin ko pa kasi yung mga professor sa bawat subject kung ilan po yung hawakan nila at yung bibigay ko na po yung course outline tsaka syllabus para alam na po nila. So, meron po bang clarifications, lalo na yung mga bago natin mga teachers? Pakitaas po ulit ng kamay yung mga new teachers natin. Raise your hand. Sino po yung mga new teachers and transferees?
Ayan. So, Ma'am Jelly Ann, clear po ba sa'yo? Bago ako pumunta dun sa mga compre tsaka thesis writing na. Ma'am Jelly Ann. Yes po, sir. Thank you so much. Ma'am Jessica. Yes, Doc. Okay, Teacher Leo. Okay po ba? Clear naman po. Yes po. Ma'am Kusipag. Yes, Doc. Clear po. Okay, Ma'am Placido. Clear po, Doc. Ma'am Jasrel. Okay, Ma'am Makabadbad. Clear po. Okay, si Sir Radek na nagda-drive ata. Tama ba? Clear po, sir. Ayan, yung iba naman kasi refresher lang, ano, like si Sir J. Castillo. Sir J, are you here? Hello. Hello, Doc. Good afternoon. Si J naman nag-laps lang yan. Si Sir Chino. Chino J, P Major. Okay naman, sir. Yes po, Doc. May pleasure din po, Doc. Thank you Ayan, po. so later on kasi meron kaming one-on-one Google Meet na mga professor, ano, para maintindihan nila yung setup. So, imimit ko sila after naman po nito. Then, lahat po ng mga thesis writing po natin, sino po yung, pakibaba na po yung kamay. Sino na po yung thesis writing natin dito? Raise your hand. Pakibaba na po yung, lower your hand, yung mga, ano po, yung bago po natin. Sino na po yung thesis writing po natin dito? Ayan, si Ma'am Michelle De Leon. Ma'am Michelle, parang nabasa ko dun sa GC po ninyo, ano, yung, nasulat niyo na po ba yung inyong thesis advisor tsaka critic? Yes po, sir. Kayo po yung advisor na binigay ni Sir, ni Doc Nidin. Thesis advisor? Ay, sorry, critic po pala. Advisor is si Ma'am Pat. Ibang academic advisor, ano, tsaka sa thesis advisor. Sige, ma'am, yes, ano, sige, pag-usapan po natin. Si Sir Oliver, okay na po tayo doon, Sir Oliver? Yes, sir. Working na po sa research as a thesis. Nabigyan na rin po ako ng critic po. Si Ma'am De La Cruz po. Okay, si Dr. Doms ang ano yun, di ba? Yes po. At si Dr. Doms po. Si Ma'am Rosiel. Yes, sir. Yes po, okay na rin po. May critic advisor na rin po. Working na po sa revisions ng free oral comments po. Okay. Ang thesis advisor mo, sino ba, ma'am? Ako ba? Yes, sir. Ikaw po. Okay, sige. Thank you, ma'am. Sige, let's work on it. Tapos, ayun. Tapos, sino po yung mga compre na dito? Meron ba nandito na compre? Ayan, si Ma'am Arlene. So, wala pa naman po tayong GC, ano, Ma'am Arlene, hindi pa po kasi nag-create ng GC for compre. Pero once na nag-create na po ng GC, Ma'am, sino pa yung compre dito? Ayan, si Ma'am J.Ann, si Sir Jeremy, yung mga math major po natin. Once na meron na pong GC for compre, ay i-add ko po kayo. Okay? Ayan, so hindi ko pala na-admit. Akala ko nag-raise hand. Si Ma'am Arlene ay compre din. So, lahat ng compre po natin, Sir Reggie, si Ma'am Ruby, si Sir Jeremy, Ma'am J.Ann, ayan, sila Ma'am Arlene. So, kapag meron na po tayong GC for compre, add ko po kayo doon. Okay, ang compre naman po ay merong review. So, kasama na po yun sa babayarang 49 something. So, update na lang po tayo. Okay, so is there any more questions, clarifications po sa ating setup? Okay, so kung wala na po, can we have last group picture for our orientation? Sabi sa inyo, mabilis lang, 1 hour lang to, mabilis lang. Pakibuksan po ng camera for our another group picture. Kasi ipapasa ko to na nag-meeting po tayo this Saturday. Okay, absent po natin, hindi nakabukas yung camera, ha? Sige, pa-open po ng camera po ninyo. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, thank you so much. So with that, our meeting is now adjourned. So if you have any clarifications, suggestions, you can give me a personal message. I will reply during my convenient time. Thank you so much for your trust, most especially our new students. Ayan,
Dr. Samaniego for pushing and inviting some students to be part, and welcome also to Kawayan College, Doc Samaniego. So mamaya, Thank you, Doc. Usap kami nila Dr. Samaniego para sa mga setup po natin. Okay? So we are here to support at to Kawayan. Dito napakaganda ng setup, very friendly. Hindi po magtatagal yung iba dito na abot ng thesis writing at makagraduate kung hindi to convenient sa lahat. So grab this opportunity, everyone. Sayang talaga, as in mabilis yung dalawan dito, magaan, convenient sa inyo. So don't waste your time para ma-reclass, ma-promote kayo, and most of all for your professional growth. Okay? Just keep in touch for any suggestions or comments. Thank you so much, everyone, for your presence, and God bless us all. Thank you so much, Doc. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Doc. Thank you so much, Doc. Thank you so much, Doc. Thank you, Doc.